ang ginawa po natin dito na strategy is risk strategy, risk structure, alright, is DCA or layering. Okay? Ibig sabihin po, imbis na pag nagne-negative, di ba? Pag nagne-negative, kinakabahan ka na. Diba? Pagpasok mo, namula ka agad, kinakabahan ka na. Kaya ka kinakabahan kasi yung most likely, isa lang yung alam mo na risk structure. Pag-cut loss lang. Naglagay ka lang ng cut loss. Okay? Let's say, ito po ha. Okay. 0.01, every 0.01 is equivalent to $1. So let's say, so ako, instead na ipapasok ko $10 sa isang price point, ilalatag ko yan pababa. Tagwa $1, bam, 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 diba? So, nag-DDCA siya kasi alam ko paakyat eh. So, pagka binuhusan niya, may mga tatamaan. So, pag hinugot, yung nabili mo sa ilalim, maaga mong matitipi. Okay? Katulad po nito. Para kayo nagwe-webinar ng gold nito ah. Diba? Ito, $5, maaga mo ito matitipi. Yung iba na mga maaga mong in-entry, ayan po, maliit lang yung TP. May cut loss ka. May cut loss ka ngayon. Pero, net positive ka. Net positive ka pa rin. Kasi kung tinodo ko na yan, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung yung nag-0.07 ako, dito pa lang sa unang entry, let's say 2,930 itong unang entry ko. 0.07. Hindi na ako bumili sa ilalim kasi yun na yung margin na gagamitin ko for that particular trade, for that particular setup eh. In-all-in ko na. Patay ka. Huli. So that's another risk structure. So instead of just SL, try to use DCA kung you're buying the dips. So alam mo muna, kailangan mo muna identify yung trend. Alam mo muna na paakyat. So you buy the dip, DCA. Huli. Follow for more Tito Moves.